Hello guys! Welcome back sa aking backyard. Alam ko marami nang nag-aabang sa inyo about sa update dito sa ating backyard at excited na nga rin akong i-share ito sa inyo para makita nyo rin kung ano nga bang progress dito sa ating backyard dahil sinimula na nga ang paggawa dito sa ating greenhouse na kung matatandaan nyo ito nga ay nasira ng bagyong Aghon kaya naman inumpisahan na ang muling pagbangon nito at ongoing na nga rin pala ang pagre-repair sa ating kulungan ng manok. 2 weeks ago nga mula nang umpisahan yung pag-aayos dito sa ating backyard at inuna ko nga palang ipagawa itong greenhouse dahil gustong-gusto ko na nga ulit makapagtanim ng mga lettuce. Halos 2 buwan na nga rin kasi akong hindi nakakapagtanim nito. At kung mapapansin nyo guys ay hindi na nga ito gawa sa kawayan. Napakarami kasing anay dito sa amin. At hindi talaga ito tatagal kung mga light materials lang yung gagamitin. Tapos mabilis pa ngang masisira ito ng bagyo. Kaya nag-decide ako na bakal na nga lang yung gamiting materials nito. At kahit may kamahalan nga ay okay na rin yung ganito. Kesa naman sa palagi tayong magpapagawa nito, diba? At mas makakatipid nga tayo sa labor. Mahal pa naman yung labor ngayon. Kaya kahit medyo mabigat din sa bulsa ang ganitong materyales, ay go pa rin tayo. Dahil matagal naman natin itong mapapakinabangan. At bago ko nga pala ito ipagawa, ina-estimate ko muna kung magkano at ilan yung materyales na gagamitin dito. So far, kaya naman ang budget. Kaya naman after ma-estimate, ay pumunta na nga ako sa Trusted Hardware dito sa aming lugar para nga bilhin yung mga materyales na kailangan. At dito nga ito sa Narvaez Trading. Hindi nga po pala ito sponsored ha, pero Narvaez Trading baka naman. Kahit po isang bakal na kalawangin, joke lang po. At after nga nating makabili ng mga materyales, ay eto nga't sinimula na yung paggawa nito. Medyo maputik nga nung time na yan dahil madalas na rin kasing umulan dito sa amin. Kaya naman dito na lang sa loob ng bahay kubo pinutol-putol ang mga bakal na gagamitin. Tapos sa labas na nga lang nila ito binubuo. At natapos nga pala ito sa loob ng 3 araw. Ang unang araw nga ay ang pagbuo ng frame nito. At sa pangalawang araw naman ay ang pagkakabit ng steel matting. Pati na rin ang pagpipintura. At ng pangatlong araw nga ay inilagay na itong UV plastic. At dito nga sa part na ito lalo akong na-excite dahil unti-unti na nga nangyayari yung mga pinaplano ko lang dati. At akalain mong nangyayari na nga pala ito ngayon. Sobrang natutuwa lang ako dahil dati ay gawa lang ito sa mga kawayan. Ngayon ngay mukha na talaga itong greenhouse para sa hydroponics. At kahit pa unti-unti nga lang ay may progress pa rin nangyayari. At kahit mabagal man ay patuloy pa rin tayong umuusad. Yun naman ang importante. Oh, ito yung ating greenhouse. Medyo malaki na yan compare noon. Ito yung loob. Medyo magulo pa kasi hindi pa natin nagagawa yung pinakang ano niya. Yung patungan niya, guys. Dito gagawin nyo na sa part dito. Doon sa part dyan, gagawa tayo dyan ng pinakang patungan ng ating mga styrobox. Andito pa yung styrobox natin. Tapos yung plywood, ang gagawin natin ditong patungan din. So yan, medyo masama nga lang ang panahon kaya walang nagtatrabaho ngayon dito. Tapos ayan, dito naman sa ating manukan. Tayo nga ay nagpagawa dito ng bubong para naman doon sa ating mga brooder. Dahil meron nga tayong ilalagay dito na bagong gawang tangkal para sa ating mga sisiw na bagong papisa. Na kung saan ay pwede itong ilipat-lipat kaya ako ito nagustuhan. At saka marami nga rin pala itong purpose. At pwede nga rin ito gawing quarantine area ng mga manok na may sakit. Medyo mabigat nga lang ito kaya kailangan talaga mga lalaki ang magbubuhat. At dito nga pala pansamantalang nilagayan dito sa dating greenhouse. Kaya kung mapapansin nyo habang ginagawa yung greenhouse dyan ay nandyan nga yan nakatayo. Wala pa kasing mapaglagyan nung time na yan. Kaya eto, nagpagawa na nga tayo ng bubong para dyan. Mahigit nga 2 araw lang ito ginawa. Bali ito nga pala yung pangalawang araw ng paggawa nito. At plastic pipe na may semento nga pala sa loob ang haligi nito. Tapos yero na lang yung pinabubong ko dito para mas matibay at hindi agad masira ng anay. Tapos ayan, pinalipat ko na nga rin yung ating tangkal. Dahil gusto ko na nga ilipat yung mga ibang manok. Dahil ang susunod na mga ayusin ay yung malaking cage nila. After nyan ay nilipat ko na nga rin agad yung mga manok sa bagong cage. Nababasa na rin kasi sila sa lumang kulungan. Palagi pa namang umuulan. Kaya naman nagkakasipon na ang karamihan sa kanila. Butas-butas na rin kasi ang bubong ng lumang kulungan nila. Kaya kailangan na rin talaga itong ipaayos. Kaya isinunod ko na rin agad ang pagpapaayos nito. At ang unang ang inayos dito ay itong bubong. Isinunod na nga itong mga dingding. At inalis na nga yung mga kawayan. Ay papalitan na nga ito ng chicken wire. Mas matibay kasi ito kaysa sa kawayan. At hindi nga ito madaling masira ng anay. At dahil halos nagsabay-sabay nga ang mga kailangang ipaayos dito, ay sabay-sabay rin syempre ang mga kagastusan. Kaya naman medyo na short tayo ng budget. Napilitan nga akong buksan itong aking alkansya. Mabuti na nga lang at mayroon tayong na-save kahit papaano. Kaya napakaganda talaga na nag-iipon tayo. Sa oras ng pangangailangan ay meron tayong madudukot. Pero actually yung sinisave ko ay hindi talaga para dito. Pero okay lang yun, at least maaayos na nga yung kailangang ayusin dito sa ating backyard. After nga nito ay makakahinga na nga rin ako ng maluwag. Bali ito na nga pala yung resulta ng ating pinapaayos na kulungan. Kita nyo naman na sulit nga dahil nag-improve din ang itsura nito. Actually hindi pa nga yan tapos dahil papaltampayan ng mga
pintuan. Yung bandang ibaba ay pinalta natin ng yero. Yun. Dahil itong mga to ay tinutukan ng mga manok hanggang sa masira. Dati kasi yung kawayan na yan ay hanggang dun sa ibaba. Tapos ayan, pinagawa kong ganyan dahil mabilis maabot ng mga anay, ganun din ng mga manok. Mabilis nilang sirain. So dalawa yung naninira, mga anay at mga manok. Tapos ito ayan, nilagyan na natin ng screen. Mas maganda yung yung screen kasi malinis tingnan. Ayan, hindi pa yan tapos. At hindi nga nagtutuloy-tuloy yung init dito. Umuulan ay hindi makapagtuloy-tuloy ng trabaho. Yan nga lahat yung update natin dito sa ating backyard. At maraming salamat ulit sa inyong pagsama. Until next time, bye!